I'm so honored and privileged to announce po na this September 1, Wow. 2026 po, Yan. ang magiging grand opening Yan. with the spiritual blessings of the appointed Son of God ng Kingdom, Wow. which is the largest indoor cathedral po sa buong mundo. So, it's a big event, no? Para sa, hindi lang sa mga Kingdom citizens, pero para na rin sa lahat ng mga Pilipino. Kasi nga, kung maalala natin yung 40th anniversary po ng Kingdom of Jesus Christ, last September 1, 2025, nabanggit po ni Pastor, yung sabi niya, year 40th, the year 40 or day 40, it's the year of trial, of testings, of tribulation. But the year 41st po, it's a year of jubilee. It's a year of victory. It's a year of blessings. And we can see that happening po. Hindi lang dito sa bansang Karyaan, kundi pati na po sa lahat ng naniniwala. At lalo po sa ating mahal na pastor, Pastor Apollo C. Quiboloy. So, talagang very kumbaga deserving ang bansang Karyaan. Kasi this is a testament of decades of unwavering faith, ng loyalty at saka ng unity, ng blood, ng sweat, ng tears, ng sacrifice ng lahat po ng Kingdom citizens. So 41st year po, sleepless nights, yung umaga ginagawang gabi, ang gabi ginagawang umaga. So lahat talaga, tulong-tulong. Nangunguna po ang ating pinakamamahal na pastor sa, lalo na sa lahat ng proyekto ng Kingdom of Jesus Christ. Kaya may nakapagsabi kay Pastor, what a man can do in 5 lifetimes, nagawa ni Pastor in just less than 40 years. Ang dami ng achievement ni Pastor sa Kingdom of Jesus Christ. Siyempre, galing lang sa maliit na may 15 members lang nung September 1, 1985. Tapos lumaki ang kingdom hanggang umabot na tayo sa 200 countries and 2,000 cities, reaching 7 million po na mga kingdom citizens, sympathizers po, lalo na sa ating pinakamamahal na pastor. At hindi lang yan, hindi lang po siya nakatutok sa pag-evangelize, sa pag-spread ng gospel of the kingdom. But instead po, nakita din po natin ang growth ng Sunshine Media Network International. For just short span of years, isa na po ito sa most trusted na media, not only in the Philippines, but in Asia and even the whole world. So ganun po ang achievement ni Pastor. At hindi lang yon. Imagine, may Jose Maria College pa si Pastor. Ito, ilang scholars na, libo-libong scholars na ang napag-graduate ni Pastor. So ito lahat, galing sa kabutihan po ng puso ng ating pinakamamahal na pastor. Ayan po, nakikita nyo sa screen. Free education, 70% po ng population ng Jose Maria College Foundation Incorporated, scholars po ni Pastor, from elementary hanggang sa high school, hanggang sa college. 30 plus na ang courses dyan sa JMCFI. Kabilang tayong 3 sa pinag-aral ni Pastor. Ay nga, dyan. sa College of Law, may College of Medicine. So kami mga scholars din po kami ni Pastor. Salamat Pastor kung, 'di ba? Kasi hindi namin ito ma-achieve kung walang isang katulad ni Pastor na unconditional love, nung walang hinihintay na kapalit, hinihinging kapalit. Basta yun lang ang ginagawa niya. Pastor, he always show goodness. Kaya ang balik sa kanya is countless blessings. And we are so privileged na, yun nga, na kasalin din tayo sa nakakatanggap ng mga abundant blessings na yon. So, hindi lang yung JMCFI. So, meron pa si Pastor na ACQ College of Ministries, producing leaders yan siya. So, itong mga leaders, hindi lang po ito pang local, pang international, worldwide leaders po na na-train ni Pastor. So, in just yun nga, ang kayang sa ordinaryong tao pang 5 lifetimes, but for Pastor, it only took him 3 decades, 4 decades. So iba pa yung mga construction ni Pastor. Ito ang pinakamatindi, di ba? Meron, first, may Prayer Mountain, may Glory Mountain. Ito yung showcase. Ay napakaganda po, showcase ng restoration para sa ating Mother Nature na pinunguna ng ating pinakamamahal na Pastor. Ayun po, naging garden of flowers, ocean of flowers na Glory Mountain ngayon.
Yan po, it reflects pastor's personality, pastor's character within. So yan po nagmamanifest yan. So yun ang turo ni pastor. It's just him. Siya lang po ang nanguna. And then, just look at his accomplishment, massive accomplishment. Hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa buong bansa, sa buong mundo. And not only that, yung kingdom talaga, proud na proud po talaga ang lahat ng kingdom citizens. It's a badge of honor for us na yung sinasabi nila, yung sacrifices, yung blood, sweat, and tears, eto na po, nagbunga ang lahat. Eto na po, yung, kumbaga, eto na yung manifestation of the love, of unity, of unwavering faith of all kingdom citizens. So kaya nga excited ang lahat kasi di ba for the past years na experience natin, we are always under the elements of weather, di ba? Lagi na tayong nauulanan pero never tayo nag-back down, never tayo nag-surrender. Instead, kahit umuulan, patuloy pa rin ang worship. Ayan po si Pastor, throughout these years, never po talaga nag-waver ang kanyang commitment, ang ating pagpupuri sa ating makapangyarihang Ama. Kaya naman po, deserve na deserve po ang itong napakalaking magnanimous blessings na binigay ng ating makapangyarihang Ama sa bansang kaharian. So yun, no? Experience nating lahat yan. Kaya ito talaga the most anticipated day po for this year. The year 41 is the grand opening with the spiritual blessings of the appointed Son of God, ating kingdom, the 75,000 seating capacity. Diba? Excited tayong lahat. At tayo, buhay na saksi tayo sa mga paghihirap, mga sacrifices natin na during na magkakaroon ng malawakan na gathering led by Pastor Apollo C. Quiboloy, nandyan yung ulan. No? Hindi ka naman pwede na mag-ano sa ilalim ng init ng araw. Susubukan paghapon at gabi, pero andyan din yung banta ng ulan. At matagal nang nakita ito ni Pastor Apollo C. Quiboloy, no? Na magkaroon pala ng ganito kalaki na indoor cathedral, Grand Cathedral pa nga ang nababanggit ni Pastor dati, nababanggit niya ito sa mga konting members pa niya dati, hanggang sa nag-manifest na at eto na nga ang manifestasyon ng pagkakaisa nakikita ni Pastor. At hindi ito may isa sa katuparan, Attorney Kay, kung ang isang leader ay nang-a-abuse at isang corrupt na leader. Oo nga, that's true. Kaya doon ka mas lalong ma-amaze kay Pastor na despite of all the tribulations, lahat ng mga akusasyon, lahat ng mga trials na dinaanan niya for 41 years, nakatayo siya. Kasi yun talaga, kung maalala natin, sabi nga ni Pastor, yung mga Satanas talaga, si Satanas talaga. Accuser of the brethren talaga yan. Si Satanas talaga. He came to steal, to destroy, to kill. Yan talaga yung role ni Satanas. He is very envious, lalo na sa katagumpayan ng hinirang na anak. Yan talaga mga gawa ng dyablo yan. Kaya andito si Pastor, hindi talaga siya natitinag Doon ka na-impress. Kaya nga minsan, pag nag-uusap-usap kami, sabi namin na, if you want to see siguro, if you want to visualize how the Almighty Father will live here on earth, just look at the life of the appointed Son. Kasi kahit grabe ng testing, oppression na ginawa sa Kanya, ang accusation na ginawa sa Kanya, human nature will tell you, hindi ko na kayo tutulungan. Dito na lang ako sa kingdom, kung ganon. I will hate you, I will no longer help you. Na-close ka na, pero hindi Si Pastor, he even helps. He never stops helping. Kahit nga alam naman natin kung nasaan ngayon na ang ating pinakamamahal na pastor dahil ito sa lahat ng political oppression, religious oppression, persecution. Kinulong kahit na-dismiss na to sa Davao, biglang nabuhay na lang. Andun siya, kinulong sa BJMP. Pero makita mo talaga doon, kahit yung mga PDL, persons deprived of liberty na kasama ni Pastor, ayaw na nilang lumabas din si Pastor. Bakit? Kasi siya yung mismong nagpapakita ng love, ng generosity. Siya nagbigay ng hope para sa mga PDLs na doon. Dati kasi,
ang treatment sa PDL sa mga nasa kulungan. Di ba? Parang hayop na. Pero si pastor, parang talagang tinuro niya doon na you have to treat them like human. Kaya si pastor, tinulungan niya talaga na feel lang lahat yung love ni pastor, yung treatment na kahit andun sila sa kulungan, pero si pastor binigyan pa rin sila ng pag-asa. They still may hope pa para sa kanila. So you see, everywhere pastor goes, there's love, there's peace, there's unity, there's harmony, and there's blessings. Kaya nga, makita mo kung ito ordinaryong tao lang si pastor, talagang hindi niya magagawa ang ginagawa niya ngayon. Oo. 'Di ba? At saka maalala mo, attorney, kaya yan nagpapatunay kung bakit talaga ay until now, sa kabila o sa gitna ng mga pag-uusig laban sa kanya, marami nagtataka bakit nananatili pa rin ang kaharian, bakit marami pa rin members at sa katunayan nga, nadadagdagan pa yan. Every year, every month, ay patuloy pong dumarami yung mga members ng Kingdom of Jesus Christ, yung lahat po ng mga naniniwala kay Pastor Apollo C. Quiboloy. Dahil lahat po ay welcome sa Kingdom. Siya po ang wini-welcome po niya lahat. Kahit ano po ang background mo, kahit saan ka galing, masama ka ba galing, o kung ano ba, talagang tinatanggap. Di ba? May mga mula pa sa pagiging drug addict, mula sa pagiging krimen, pero binago ng ating pinakamamahal na Pastor Apollo C. Quiboloy dito sa loob ng kaharian. Kaya doon mo makikita kung papaano magtitiwala si Pastor Apollo C. Quiboloy sa kahit sino man. Kapag pumasok ka sa kaharian, kapag nagtitiwala si Pastor, talagang 101% o sobra po sa 100% yan. Nagtitiwala po yan kapag ikaw ay talagang sincero na gustong magbago ang iyong buhay. Kaya naman marami po sa mga nakikita po ninyo mga kingdom citizens, mga kabataan, mula pa sa pagkabata hanggang sa paglaki, ay talagang tinuturuan po yan ng ating pinakamamahal na pastor, paano po mamuhay na may takot sa Diyos, kung paano sumunod higit sa lahat sa kalooban ng ating makapangyarihang Ama. Kaya dito sa kingdom, number 1, yung honesty. Kaya nakikita po ninyo, nagre-reflect po yan sa lahat po ng mga members, sa lahat po ng mga kingdom citizens. Nakikita po ninyo yung mga projects ni Pastor dito sa kingdom. Lahat po, zero corruption, attorney. Yes. Di ba nakikita natin, marami sa mga kababayan natin, alam na rin ito. No? Nung sa mga nakaraang mga kampanya niya, ito'y pinakita niya ang mga plano niya para sa Pilipinas. Yung pag-ibig niya, hindi lamang sa KOJC. Talagang he goes beyond sa KOJC, kundi sa Pilipinas, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Kaya nakikita po ninyo mga kababayan, siguro ang ilan po sa inyo, first time po ninyo makarinig ng pag-aakusa laban kay Pastor ngayon. Pero simula pa ng paglilingkod po ng ating pinakamamahal na Pastor, ay kaliwat kanan na yung mga persecution, pag-uusig laban po sa kanya. Pero sa kabila po, sa gitna po ng lahat niya, nagpatuloy po siya. Sa halip na siya po'y magtampo, magalit sa mga nag-uusig, pero ang ginawa po niya, pinapalit po niya yung pag-ibig niya, Attorney Kay. Di ba? Kaya marami sa kanyang, marami po yung mga naniniwala sa kanya na talagang siya po ay anak ng ating makapangyarihang Ama at siya po ay totoo na naglilingkod at nagmamahal para sa ating bayan, Attorney. Oo nga. Kaya very inspiring talaga si Pastor, ang kanyang leadership, ang kanyang mental fortitude. Kaya nga tinanong din siya ng lawyer ni si Pastor na, Pastor, how's your mental health? Kasi kung ordinaryong tao ang haharap, dalawang bansa ang umuusig sa'yo, tapos gobyerno pa, tapos ikaw lang mag-isa, ang tendency niyan, siguro magtatago ka na, hindi ka natutulong, parang, kumbaga sa Bisaya pa, matagam ka na ba? No? Para ayaw mo nang tumulong kasi ganun din naman pala, lahat ng good works ko, hindi nyo pala na-appreciate, diba? Taken for granted pala. Pero di si Pastor, nakikita mo talaga, he rise above the tribulation, kumbaga lahat na lang, he made, kumbaga above the adversity. Makikita mo talaga yung phenomenal rise of the kingdom. It's because of the excellent mindset of Pastor Apollo C. Quiboloy. Hindi siya nakatingin
kung ano man yung mga distractions, kung ano man yung mga sinasabi ng mga detractors, kung ba, who you, di ba? Nakatutok kahit na sa BJMP na si Pastor, dahil inuusig nga po siya, politically, alam naman natin yan, kasi hindi lang si Pastor ang kinulong dahil sa politika, no? Si PRRD, andyan, kasama na din sila Senator Marcoleta, at saka iba pa. So kahit andun si Pastor, ang iniisip niya pa rin ang para sa Pilipinas, ang para sa mga Pilipino. So ganun po, progressive mindset pa rin. Wired for success. Kaya nga kahit andun, ay iniisip pa rin, nakabuo pa siya ng superhighway, national superhighway. Wala pa tayong nakita niya sa ibang mga kandidato, mga politiko na ngayon, mga government officials. Pero imagine si Pastor Apollo C. Kibuloy lamang ang nakapag-isip, nakapag-present Yes. ng ganito. Dapat ganito mag-present yung mga politiko, yung ating mga government official, para makita ba ng taong bayan yung vision mo bilang isang leader ng ating bansa, ano ba ang gusto mong mangyari? Dapat ganito, ipinapakita mismo ng ating pinakamamahal na pastor. Swerte, sana itong administrasyong ito, dahil meron na yung isang pastor, Apollo C. Kibuloy, na may blueprint na pwede niyang makipag-partner ba, makipag-collaboration, makipagtulungan, para maisakatuparan itong lahat ng planong nito o para sa ating bansa. Malaking tulong yan. Oo nga, dapat yung mga katulad ni Pastor, ginagawang alay ng gobyerno. Kasi may resibo si Pastor eh. Nakita mo naman, kahit sa Kingdom Nation, walang budget yan ha. Ano lang lahat yan? Kumbaga, blood, sweat, and tears, sacrifice lang, unity lang, collective effort lang yan ng Kingdom citizens, of course, dahil din yan sa pangunguna ni Pastor. Kasi kung walang magaling na leader, tapos third world mentality yung mga members mo, mahirapan ka talaga. Pero iba si Pastor. So nangunguna siya, he leads by example. That's why yung Kingdom Nation in just 4 decades po, gano'n na lang ang katindi, kalaki yung ating success. Hindi natitibag. Yes, oo nga. So, ganun nakikita mo. So, doon mo talaga makikita yung leadership ni Pastor. Yung mga katulad niya, dapat talaga ginagawang alay, consultant, diba? Imagine si Pastor, kung yung vision niya about sa National Superhighway, yung modern railway system, naisip ni Pastor yan. In fact, dati pa may nakausap na si Pastor, sabi, posible ba? Sabi nung nakausap ni Pastor, galing po sa isang malaking bansa na puro build din ang ginagawa. Infrastructure din. Sabi niya, Pastor, tingnan niyo sa mapa. Ito, ang laki ng kanilang bansa. Pero saan po ang Pilipinas? Ito, ang liit. Napakaliit lang. Napakaliit ng Pilipinas. Pero kayang dugtungin. Pagdugtungin. Oo, kayang-kaya. Kasi sa kabilang island, makikita mo lang. So, very visible, very achievable po, ganyang project. At saka may budget kasi ang Pilipinas. Ang laki ng budget, Ang attorney. laki ng budget. Kung sana hindi kinurap, kung sana may isang katulad ni Pastor na zero corruption, lahat ng budget napunta dyan. Di ba? Maging proud ka na Pilipino ka. Proud ka nandito ka sa Pilipinas kung may ganyang project. So, yun ang nangyari eh. Sayang. Di ba? Tsaka, attorney, makikita mo rin talaga yung kabutihan ni Pastor. Kasi pwedeng maging makasarili si Pastor sa loob ng 40 years. Pwede niyang, dito lang ako sa Kingdom nakatutok. Dito lang ako sa KOJC nakatutok. Dito ko nalang i-voice. Ayoko nang makialam sa mga ganap dyan. Dito na lang ako. Pero hindi no? Nakita natin na doon sa mahigit 40 years or mahigit 4 na dekada ay talagang nandoon ang pagpangunguna niya sa KOJC, hindi rin nawawala sa kanyang puso yung pagtulong sa mga mahihirap, pagtulong doon sa mga IP, sa mga kabataan, at hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang bahagi ng mundo. No? Nagkakaroon tayo ng iba't ibang mga humanitarian na activities na makakatulong basta nangangailangan sa abot ng makakaya ni Pastor, ng KOJC, ay ipapaabot ito. Dito mo makikita at willing na willing si Pastor na maging blueprint, maging pwedeng modelo na yung kanyang mga naging achievements, hindi lamang po doon sa Kingdom, yung pinaka-recent, yung Kingdom, nandun yung mga, yung bundok, no, sa paanan ng Mount Apo, yung Matamayong, at yung sa Glory Mountain. Pwede niyang kahit nga, ang daming nagtatanong ni Pastor, paano ba nagawa ito? Paano nagawa yan? Paano naging mula sa pagiging kalbo
kalbo, ganito kaganda, parang paraiso at hindi sinisikreto yan ni Pastor basta makatulong, inilalahad niya. Ganyan po kabuti si Pastor na kung iisipin siguro sa mga ordinaryong tao, sasabihin nila, bakit hindi na lang kaya doon sa KOJC, doon na lang, o hindi na lang siya makialam. Pero hindi ganyan si Pastor. Totoo yan. Oo nga. Kaya nga dahil sa ganong achievement ni Pastor, no? Parang boundless, parang unlimited yung accomplishment niya. Mismo ang United Nations Intergovernmental Organization ang nakakita niyan at nag-recognize kay Pastor bilang ambassador to the Philippines ng UNIGO, Intergovernmental Organization. In fact, tinawag din si Pastor na Goodwill Ambassador of Religious Harmony and Social Justice and Court Messenger of the Peace ng International Special Court of Arbitration and Human Rights. At saka tinawag din si Pastor na Humanitarian Ambassador to the Philippines of International Counterterrorism Center. So imagine, hindi lang local ang nagre-recognize kay Pastor, kundi mismong international bodies, United Nations mismo ang nag-recognize kay Pastor. So kung titingnan mo yung mga acquisition, bigla-bigla na lang kasi, di ba? Napaka-peaceful ng kingdom. Ang dati, life natin, puro tumutulong lang, humanitarian activities. Hindi lang dito sa Pilipinas, kahit sa ibang bansa, sa Africa. Nagbabago ng buhay. Oo, yun. Di ba, kung may calamity, pinakauna po talagang dumadating doon ang team ni Pastor through Sunshine Media Network, SMNI Foundation, di ba? Or yung SPM. Tumutulong ang Children's Joy Foundation, andyan always. Pero biglang, bakit 2023, 2024, 2025, bakit biglang ganito na lang? Despite of all the recognition, hindi mo naman yan siguro madideceive yung mga United Nations, no? Hindi naman kilala ni Pastor yun. Oo, di ba? Bigla-biglaan lang. Sila mismo, na-verify nila. Oo, nakita nila, na-verify nila lahat ng accomplishment at saka lahat ng tulong na ginagawa ni Pastor. So kaya, kung makikita mo talaga, itong mga akusasyon, saan sila nanggaling, di ba? Kumbaga, bakit ngayon lang? Bakit for the past years, ito, very smooth ang kingdom. So, alam niyo na bakit. Ay, alam naman natin, attorney. Oo Ngayon, nga, no? binabaha ang halos lahat po ng ating bansa. Baka may panglihis ata. Ito na yata yung panglihis yun nila. eh. Yung issue tungkol nga kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Alam naman natin na until now, mula pa 2021, hanggang ngayon ay hindi pa po nako-convict, hindi pa po napapatunayan yung kanyang kaso laban po sa kanya. Kaya napakatagal kung matibay po yung kaso, attorney, siguro dapat noon pa. Oo. 'Di ba? Noon pa. Pero hanggang ngayon ay pinapatagal pa. Bakit Saka pa ang pinapatagal? delikado pa dito, attorney, yung mismong nanumpa na itataguyod ang saligang batas, no? At sila rin yung inatasan na gagawa ng batas. So kung itataguyod mo yung saligang batas, dapat sumusunod ka sa proseso ng batas. Pero parang nabanggit nga, hindi pa nga convicted si Pastor. Pero bakit ang lumalabas sa kanilang mga bibig? Bakit ang lumalabas sa kanilang komento? Parang may kasalanan ng nagawa. Akala ba natin na sila ay nanumpa sa ilalim ng saligang batas? Dito mo makikita ang mga taong ito na mga incompetent sa kanilang mga posisyon, attorney. Oo nga, kilala ko yan. Oo nga, di ba? There's always a presumption of innocence. Basic yan sa constitutional laws. Constitutional right yan ng bawat mamamayang Pilipino. Di ba? In fact, dapat nga may due process pa. Dapat nga, pinakinggan mo pa. Kahit before nangyaring lahat ito, pero mayroon ng trial by publicity ang ginagawa Kasi kung, yun nga, hindi lang masyado natin madiscuss yung kaso dito kasi baka masubjudice tayo. Pero kung makikita mo talaga, yun lang talaga ang hiling natin Stick lang sa law. Diba? Walang political color, wala lang sigurong political oppression, intervention, but instead, dun tayo sa due process. Lalo-lalo na yung right to life, liberty ng tao ang nakasalalay. Tsaka ito, mga misyonary to. Ito, mga anak to ng Diyos.
si pastor at saka yung mga kasama niya na for ilang years, nakadedicate lang ang buhay para sa ama lang, sa service lang ng ama. So, tapos ito, may conviction. Ito na lang kung hindi na masyado natin i-elaborate sa case, doon na lang ang 16-day siege na lang na ginawa. 6,000 pulis. Andun na nakatira na mismo sa KOJC Central Headquarters. Kung talagang may isa na lang biktima ng human trafficking, sana kahit sa first day pa lang may sumama na sa kanila. Oo. Dapat. Diba? Tama Kung yan. naalala nyo, yun na lang talaga. Wala na tayong dapat pag-usapan, latagan ng ebidensya, yan na lang. Kasi kung talagang ikaw, biktima ka ng human trafficking, ng kung ano-ano na lang ang pinapahid nila kay pastor, may mga tanim witnesses pa, may nag-recant nga, di ba? Oo, dahil walang sumama Walang naniwala sa mga pulis, sa mga otoridad. Kaya nagtanim na lang sila, attorney. Oo nga, di ba? Para may palabas sila na may naniwala. Oo. Tanim witness. Pero tingnan mo, 16 days. Kaya pinapalayas, imagine, kung talagang takot na takot tayo, hindi tayo makapag-celebrate nung ating 39th anniversary nung September 1, 2024. Pero imagine yung resilience, ang love, ang loyalty ng lahat ng Kingdom citizen. Kung hindi ganun si pastor, hindi ganun ang pag-alaga ni pastor, hindi ganun ang pagturo ni pastor sa bawat Kingdom citizen about sa Word of God, about sa humility, about sa obeying and following the footsteps of our Almighty Father, our Lord Jesus Christ. Sa tingin mo, may mananatili doon sa 16 days? Wala talaga. Pero nakita nyo, ganun ka-worse ang ginawa nila. So kahit hindi na tayo maglatagan ng ebidensya, kasi kung ano lang talaga, kung may isang araw makapag-present tayo kung anong nangyayari sa loob ng korte, kung pwede lang i-publish, no? Kung anong nangyayari sa mga cross-examination doon sa korte, talagang matatawa kayo. Pero dahil nga sa sub-judice, yan na lang po. Yan na lang ang ating ipakita. Oo. Diba? Proof na yan. Oo. Kung sino man yung may may personal knowledge. Yes. Alam mo naman, madalas sa mga testigong pinapakita po nila, wala po mga personal knowledge. Ayan po, dito sa KOJC, nakikita po ninyo, ikaw mismo, Attorney K, di ba? Napapatunayan po ninyo yan na talagang si pastor ay wala pong kasalanan sa ginagawa. Yan po yung dapat na itong lahat ay parte lamang ng persecution. Simula't simula pa. Dahil po sa mga ginagawa pong, sa mga improvement na nangyayari. Baka marami siguro nagsiselos dito ay kay Pastor Attorney K. Alam mo naman, di ba? Napakagandang kingdom. Napakagandang plano. O sino ba sa mga Pilipino ngayon, lalo na sa mga leader natin ngayon, ang nagpapakita na ganyan yung vision para sa Pilipinas? Tsaka maraming nakakaalam na matagal nang nabasura yung kaso tapos bigla na lang nabuhay. No? Ang kaso. Kaya magtataka ka dito at hindi mo maiwasan na ang conclusion niyan ay magkakaugnay ang lahat dahil sa mga political persecution na nangyayari dito po sa ating bansa. Makikita nila yun sino bang malimit ngayon na nape-persecute, nasasampahan ng kaso, narereklamo, nakukulong. Sino ba sa tingin ng ating mga kababayan, kitang-kita malinaw na malinaw ang mga pangyayari, Attorney K. Kung sino pa yung gumagawa ng mabuti, Attorney Admar, ayun pa yung ginigipit, inuusik. Alam naman natin na si Pastor mula't mula pa ay talagang kontra sa korupsyon, kontra sa mga teroristang CPP, NP, NDF. Dahil alam natin, yung pangre-recruit na ginagawa po nila sa mga kabataan, dinadala po sa bundok at inaarmasan, yan po ang nakakasira po sa kanila. Iba po dito sa kingdom, yan po yung turo. Yan ang binibigay, yan ang training na ibinibigay po ng ating pinakamamahal na pastor sa mga kabataan. Saan ka makakita isang kabataan mula pagkabata, tinuruan, supplied lahat ng kanyang pangangailangan, pagkain, pananamit, tahanan, tapos papaaralan ka pa, libre pa yan, attorney. Tapos at the same time, ituturo sa iyo mga salita ng Diyos. Sino ba ang ayaw niyaan? Yung mga ayaw, alam naman natin, si Satanas lang, attorney. Yung mga kampon lamang ng kaaway. Yun po. Pero ito po nakikita natin ngayon na si pastor ay ginigipit ng mga kalaban. Saan ba kayo papanig? Sa kalaban ba kayo? O dito kay Pastor Kibuloy na lumalaban sa korupsyon, lumalaban
sa mga teroristang grupo, sa CPP, NPA, NDF, lumalaban sa lahat po na nag-aalipusta sa mamamayang Pilipino. Di ba? Attorney, hindi lamang KOJC ang iyang pagmamahal niya eh. Marami pong Pilipino at higit sa lahat, kahit anong rasa, ay talagang minamahal at wini-welcome po ng ating pinakamamahal na pastor. Kaya nakikita natin na yung gawain, paglilingkod ng ating pinakamamahal na pastor, attorney, ay hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Yes. From Davao City to the world. Sino naman ipapadala mo doon? Di ba? Yung mga missionary workers, di ba? Yun yung mga magtutulong kay pastor para ipalaganap yung mensahe. Yun ang naman ang layunin po. Bakit po may mga missionary workers na naipapadala? Dahil po ang gawain ng kingdom ay buong sanlibutan, attorney. Yes. Totoo yan, no? Kaya nga, sabi dati ni Pastor, kung gusto mong malaman talaga, kasi may ibang, may iba-ibang boses, may iba-ibang opinion, kung totoo ba talaga si Pastor o ginawa ba talaga ni Pastor ito, yung mga akusasyon, sino ba talaga si Pastor. Sabi ni Pastor, simple lang talaga. If you want to have that sound judgment, malinaw po ang Word of God. You will know the tree by its fruits. A good tree will only bear good fruits. Bad tree will bear bad fruits. Yan lang po. Latagan na lang ng resibo. Ganyan po nakikita niyo po sa screen ninyo kung ano yung mga humanitarian activities na ginagawa ni Pastor. Since for ilang years, 20 years, 30 years, consistent po yan. At saka kung tumulong si Pastor, nakita niyo naman sako-sakong bigas, di ba? At saka hindi lang, Dami yan. hindi lang isang tao, 10 tao, lahat ng tao sa barangay na yan, ina-accommodate po. So, you will know the tree by its fruits. Wala naman nakukuha ang kingdom dyan At saka wala namang budget na binibigay ang gobyerno sa kingdom para lang tumulong dyan. Yan lahat po. Ang nangyayari, attorney, yung Kasi budget pastor sana para doon ay ninanakaw, inaangkin eh. Oo Kaya itong kay pastor talagang tulong para sa mga kababayan, walang korupsyon. Totoo. So kaya nga, kung titingnan mo, minsan nakikita mo sa social media, ang nag-aakusa kay pastor, kita mo, i-compare mo, ano ba yung accomplishment nito? Ilan na ba ang napakain nito ng mga bata? Ilan na ba ang napag-aral ng mga bata nito? 'Di ba? Ano bang, ilan na ba ang nabigyan ng tahanan ng may accuser na to? 'Di ba? Latagan na lang ng resibo. Yun nga, mismo ang word of God na po ang nagsabi, you will know the tree by its fruits. Kaya kahit makikita mo talaga, kahit ano pa ang lahat ng mga akusasyon na tinatapon nila kay pastor, tingnan mo, nakatayo si pastor, hindi natitinag, patuloy pa rin ang growth ng kingdom. Patuloy pa rin po yung kanyang mga salita na siyang tanging source ng strength ng bawat kingdom citizen, na kaming lahat, ang goal namin ay maging katulad po ni pastor, maging anak ng Diyos na talagang seryoso sa pagtulong, seryoso po sa spiritual business ng ating makapangyarihang Ama, ang ating Panginoong Hesukristo. Doon po nakatutok, katulad po ni pastor na aming modelo. So kung masamang tao si pastor, sa simula pa lang, pagkawala ni pastor, wala na rin siguro yung mga kingdom citizens, nagsiuwian na. Siguro nag-stop na rin yung pagtulong sa mga nasalanta, sa mga batang nasa mga abandoned children, nasa lansangan. Pero hindi Ang turo ni pastor, patuloy po yan, andito na po yan nakatanim sa puso at isipan. So balik tayo sa mga nag-aakusa, ano bang accomplishment nila? Ano bang mga bunga nila? 'Di ba? Kumbaga kung sa ano pa, wala silang mga moral Wala sa ascendancy 'Di ba? Oo, Wala sa katiting Walang talaga. karapatan, kumbaga, Oo attorney. nga, Tsaka kung titingnan mo, sila na nasa gobyerno, no? Dahil sila yung mga nagpe-persecute nga dito kay pastor. Kung tutuusin, kung talagang napakagaling nila, napakayaman po ng ating gobyerno, no? Magkano yung budget natin? In fact, sa susunod na taon, 7 trillion
daw po yung nanakawin. 7 trillion daw po yung ilalaan na pondo para sa national government. Napakalaki nito. Kung kagaya sila ni Pastor o kung mas magaling pa sila ni Pastor at kung mas mabuti sila sa tingin nila kumpara kay Pastor, napakalaki na ng kanilang output. Di ba? Makikita na yan at hindi na magrereklamo si Juan de la Cruz. Ito pa nga, na talagang pinagkasya sa abot ng makakaya ni Pastor, katuwang yung buong membership ng KOJC, hindi lamang nag-limit doon sa KOJC community ang tulong, kundi lumabas pa at hindi lang lumabas pa dito sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas, maging sa buong mundo. Yung ating gobyerno na trilyon-trilyong piso, hindi nga nila mahuli-huli dahil baka kasabwat din yung mga mismong magnanakaw na trilyon-trilyong piso na nga yung nawawala sa atin. Eto pa na tumutulong para maibsan yung paghihirap ng ating mga kababayan na dapat i-duplicate nila. Dapat suportahan pa nila, dapat magtanong sila, paano mo ba ginawa yan na Pastor na naabot mo yan kahit na meron kayong sariling kayo JC community pero hindi ka nagdalawang isip, dapat nga magtanong sila pero hindi nila ginawa. Diyan mo makikita kung sino talaga ang mabuti at masama sa kanila. Oo nga. At saka may naalala din ako no, na shinare din ni Pastor. Sabi nga niya, na God is going to bless you in front of the people who broke you. God is saying to you today, they thought the pain would destroy you. They thought the rejection would silence you. They thought the betrayal would leave you empty. But they didn't know the Father is always with you. So what tried to break your spirit will become part of your testimony. The same people who overlooked you will witness the favor, the peace, the restoration I placed on your life. So I'm not bringing you back stronger so you can seek revenge. I am healing you so completely that your growth will speak for itself. The tears were not wasted. The waiting was not punishment, and the pain did not cancel your purpose. So you see, I am preparing a table before you in the presence of those who doubted you. You will smile again, you will rise again, and the blessing that is coming will remind everyone that the Almighty Father's hand was always on your life. So nakita mo talaga, no? So kahit ano pa po ang itapon ninyong mga akusasyon, lalo na si Satanas, na inggit po sa katagumpayan ng hinirang na anak, si Satanas na gusto pong sirain ang lahat ng achievement, lahat po ng tulong na ginagawa ni Pastor. Ito po, yung hindi lang po sa kingdom, no? Kahit sa Pilipinas at saka sa buong mundo, inggit po talaga si Satanas. Kahit po anong gawin nyo, wala na. Hindi nyo po matitinag si Pastor. Dandil na po si Pastor. Kasi yun na po ang buhay niya. Kumbaga, kahit ano pang ano mo, akusasyon na itatapon mo, sabi nga ni Pastor, yung gold, yung diamond, ay mananatiling diamond. Diba? So, ganun po ang buhay ni Pastor. Kahit nga nasa kulungan, patuloy pa rin po yung latest na birthday celebration ni Pastor, which is ever since po nakadedicate na po yan na magiging birthday din, lalo na mga destitute children. Kasi marami po sa ating mga kabataan ngayon hindi nakapag-celebrate ng birthday dahil po sa kahirapan. Dahil po kinalimutan na sila ng gobyerno na busy po sa impeachment, na sana yung perang yan, inilaan na lang para sa pagtulong sa mga bata. Pero tingnan nyo, nakalimutan na sila. Hindi po si Pastor. Kahit po na inipit na, kahit na po nakinulong niya na si Pastor, pero andyan pa rin po si Pastor. Tsaka, Attorney Kay, si Pastor walang ninakaw sa ating gobyerno. Hindi siya nagnakaw sa pera, sa kaban ng taong bayan. In fact, siya pa ang tumulong sa gobyerno. Yes. So kung ikaw yung gobyerno, makakatipid ka sana na yung pondong ilalaan mo sana para dito, pwede mo pang itulong sa iba. No? Pero parang mas nahikayat ba silang magnakaw kasi meron namang tumutulong. So ito yung malinaw dito, wala pong ninakaw ang si Pastor Apollo C. Quiboloy sa gobyerno. Siya pa ang tumutulong
sa atin pong gobyerno sa mahabang panahon. Kaya nga sabi nga natin, hindi selfish si pastor. Pwede siyang maging makasarili sa loob lamang ng KOJC community. Pero hindi, pinili po niyang lumagpas doon. Tulungan yung mga nangangailangan kahit hindi taga KOJC, kahit hindi niya mga kalahi. Ipinapaabot, nagpapadala ng mga missionary worker para mai-spread ang love po. At kailangan ganito na kumbaga, dapat gawing modelo. Dapat nakita ng gobyerno na, uy, bakit ko uusigin ito? Dapat ito pa yung mas more ko na susuportahan at sasabihan ko na gayahin nyo ito at paano pa natin matutulungan para mas maabot pa ang tulong na ginagawa para sa ating mga kababayan, Attorney Kay. Tama. Yun nga, no? Yun ang masakit eh. Kung sino pa yung tumutulong, siya pa yung nasa kulungan. Yung mga magnanakaw, na halata na bilyon-bilyon ang ninakaw, sila pa yung, di ba, free. Sila pa yung, kung makapagsalita, akala mo talaga, inosente. Malaya sila. Oo, malaya sila. Malaya sila sa patuloy sa pagnakaw. Pero alam nyo, Yung walang ninakaw, may yun pang karma. talagang ikinulong. May karma. Alam nyo yan, di ba? So, nakikita lahat yan ng Ama, nakikita lahat niya ng tao, na kayong magnanakaw, na pilit niyong tinitwist yung narrative na as if kayo yung mga hero, kayo yung bida, kayo yung tumutulong. Pero hindi po sa panahon ngayon na moderno na may social media na, nakikita ng tao. Kaya nga, ang trust rating ng iba dyan, negative na. Dahil hindi nyo po... Point 000. Oo, 0.0000 na kahit ano pang papaganda nyo sa inyong optics, hindi nyo na po madideceive ang tao. Kasi, andyan na yung social media. So, kaya dapat talaga si pastor, pero yun lang ang amazing talaga kay pastor eh. Tinago na nila, kinulong na nila, pero ang pagtulong hindi mapigilan. Sabi nga ni pastor, nobody can stop me from doing good. Nobody can stop me from helping the children. Nobody can stop me, diba, from helping this country. Kahit anong gawin niyo si pastor, kahit na itago niyo siya, kahit na i-silence niyo si pastor, pero hindi niyo talaga mapigilan. Pag ang mabuti talaga gagawa ng way, parang tubig yan eh. 'Di ba? Na may maraming bato, lulusot at lulusot yan kasi nature ni pastor ang maging mabuti, nature ni pastor ang matulungin. Dahil nga, sabi ko nga, if you just imagine, if you visualize, how will the Almighty Father live like if He is here on earth today? Just look at the life of the appointed Son of God. Yun talaga assurance mo. Kung talagang susundan mo yung buhay ni pastor na walang biases, huwag mong pakinggan yung lahat ng paninira dyan, yung mga trolls dyan, yung mga bayaran dyan na may tinatago. Usually, CPP, NPA, NDF, yan eh. Bakit? Kasi dahil sa SMNI, yun ang, di ba, sa tulong ng pamamahal ng NTF-ELCAC at saka ng SMNI, Si pastor mismo. Si pastor mismo, andun, di ba? Sa Lumalaban sa mga kaya NPA. naghihigantihan sila eh. Kaya kung ikaw matinong tao ka, gamitin mo yung wise judgment mo. Yun talaga, yun ang basehan. Mismo ang word of God na talaga ang nagsabi, you will know the tree by its fruits. Etong nag-aako sa kay pastor, yung mga NPA, ano ang mga kanilang ano ang mga accomplishment nila, makikita mo, maraming namamatay na kabataan. Di ba? Kahit sa gobyerno ngayon, nakikita nyo, mga nasa elementary, high school, pero may mga baril, nagpapatayan, nagsasaksakan, very violent. Pero tingnan niyo po yung mga bata na under sa care ni pastor, na lumaki po sa Kingdom of Jesus Christ, sa pamamahala po ni Pastor Apollo C. Quiboloy. Nakita nyo, puro love din po. Love begets love. Diba? Kaya sila po ang unang-unang volunteers. Wala po yung sweldo, volunteers po yan. Kasi it's, ripple effect yan eh. Kung ikaw nakatanggap ng love, gusto mo rin isauli by giving back love, lalo na sa yung mga neglected, lalo na sa yung mga walang-wala. So, ganun po ang turo ni pastor. So, imagine dito sa loob ng kaharian, ang mga bata, sheltered,
Ang iba nga, may isang nag-testify na hindi daw siya marunong paano mag-cross down sa street kasi nga sanay sa very sheltered po ang mga bata sa kingdom. Ganun po, magmahal, mag-protect, magbigay ng safety and security ang ating pinakamamahal. Tinuturing niya po kami, ang bawat isa sa kingdom citizen na mga anak niya. Kaya nga, ang dami nagtatawag kay Pastor, Papang Pastor, hindi lang mga millions na nagsasabing Papang Pastor. Kasi po, ganun po ang turing ni Pastor, ang pagmamahal ni Pastor. Kaya nakikita nyo, instead, walang bisyo po ang mga youth, ACQ youth, kingdom youth. Instead, nakafocus po andyan sa pag-develop ng skills, sa music, how to glorify the Almighty Father, how to develop their skills, God-given talents, paano po makatulong sa nation building, paano makatulong para sa ating environment, kaya may tree planting, meron po tayong paglilinis sa mga esteros, sa mga streets, ganun po. Dahil turo po yan ni Pastor. Pero tingnan niyo po, i-compare niyo po sa mga kabataan ngayon na nasa labas, na hindi po under sa care ng ating pinakamamahal na pastor. Andyan po, violent, mga nagdodroga. Kaya at a very young age, nasa kulungan na. At saka imagine, sino pa yung nanaksak, yun pa ang binisita, no? So, kakaiba talaga ang pag-iisip, lalo ng gobyerno, mga nasa gobyerno ngayon. Oo nga. At balikan ko lang yung sinabi mo, Attorney Kay, na baga, kung sino pa yung baga walang ninakaw, which is Pastor Apollo C. Quiboloy, siya pa ang ikinulong. Pero yung mga marami, bilyon-bilyon pong ninakaw, ay malayang-malaya. Malayang-malaya po sa kanilang mga opisina. Alam mo, alam natin na dahilan po kung bakit siya ikinulong. Dahil ayaw nilang magpatuloy si Pastor na magsalita laban sa kanila. Dahil mga corrupt sila eh. Yes. Kaya takot sila na ma-expose, no? Yes. Sa mga tingnan mo yung mga nangyayari ngayon. Kung sino pa yung nagsasalita tungkol sa maanomaliang flood control projects, yung corruption dyan, sila pa ang ginigipit. O, di ba? Exactly. Yan yung nangyari. Unang-una yan kay Pastor. Sumunod na lamang itong iba pang nagsalita ngayon na ikinulong, ginigipit dahil nga sila'y matapang. Tulad po ni Pastor na nagsasalita laban sa katiwalian ng ating bansa. Kaya patuloy tayong naghihirap dito sa ating bansa. Sino ba ang tao ngayon na dapat tumayo para sa mga Pilipino, para depensahan at ipagtanggol ang ating bansa? Dahil habang nagpapatuloy tayo sa ilalim ng administrasyon, parang nakikita natin, nararanasan natin ang hirap. No? Tumataas ang utang, marami tayong problema, dumadagdag ang problema, Attorney. Po, si Pastor Apollo C. Quiboloy ay nakakamiss po na mapakinggan dahil naalala ko nga noong unang State of the Nation address ng Pangulo ngayon, si Pastor mismo nagsabi, kulang ito ng yung anti-corruption drive, no, ng administrasyon, which is napakahalaga para po sa ating bansa, para yung pera, yung pondo sanang gagamitin para sa ating bansa, magamit ng tama, hindi mapunta sa bulsa ng kung sino-sino mga leader o politiko sa ating bansa. Tsaka into nation building si Pastor sa mahabang panahon. So pag sinabing nation building, yung impluensya na nakikreate ni Pastor sa pamamagitan ng pagtulong, no, mararamdaman niya ng mga kabataan mula pa sa pinakamabata hanggang sa mga kabataan natin, mga youth, no? Kita natin yung mga varsities, mga scholars ni Pastor na naiparamdam yung pag-ibig at kabutihan. Sila rin sa future nila talagang daladala na nila ito. At sila rin ay pag naging successful sila magbabahagi din ng kanilang kabutihang natutunan, naramdaman nila kay Pastor Apollo C. Quiboloy na sa madalit sabi, makakatulong sa gobyerno dahil mababawasan na yung magiging pasaway, mga pasaway dyan na magiging kriminal at kung ano-ano pa. So, dapat mas suportahan pa nga. Pero parang ang binibaby dito is yung mga kriminal, yung mga tiwali. Sila pa yung parang inaalagaan, pinoprotektahan. Yung mga kumakalaban sa mga kriminal at mga tiwali, yun pa ang mga inuusig. Yun pa, yung mga kinukulong, yung mga hindi nagnakaw sa pera ng taong bayan, yung nauunang nakukulong. Yung mga nagnakaw at ang epekto nitong pagnanakaw na ito ay maraming Pilipinong mga namamatay, nagdurusa sa kahirapan. Sila pa yung malayang-malaya. Kabaliktaran ang nangyayari, Attorney Kay. Oo nga. That's true, no? Totoo nga, yun ang masakit Walang moral ascendancy. Kung sino pa yung nag-aakusa,
kung sino pa yung, kumbaga, dinidiin pa si pastor, paulit-ulit, yun pa sila yung mga magnanakaw, yun pa sila yung maraming tinatagong kasalanan, maraming oppression na ginagawa. Kasi for example lang, naalala ninyo yung sa campaign, may during campaign, 'di ba, ni pastor dati sa nung last 2025 election. Sabi, sino ba yung may ayaw kay pastor? Bakit maraming ayaw? Malalaman mo kaagad eh. May listahan yan. Either yan, CPP, NPA, NDF. Yan, drug addict yan. Yan, corrupt yan. Dahil kaya galit siya sa zero corruption ni pastor. Diyan mo nakikita eh. Di ba? Nababasa mo kung anong klaseng tao. O bakit, kung matino ka kasing tao, nakikita mo na si Pastor Apollo C. Quiboloy, ang laki ng contribution sa ating bansa, kakaibiganin mo, eto, magiging alay ko to, para mas mapadali ang pagtulong sa mga mahirap, sa mga nangangailangan. Pero kung ikaw may tinatago kang kasalanan katulad ng korupsyon, ikaw number 1 corrupt, talagang iipitin mo si pastor. Kasi pag sinabi ni pastor na zero corruption, liquidation by, hindi dapat, di ba? Kasi ang gusto nila, mag-liquidate ka, diretso na lang, di ba? Dapat may resibo talaga, di ba? Yun ang gusto ni pastor eh. Kaya gusto niya i-abolish yung Article 10 ng Senate Resolution. Kaya ayaw na ayaw, pinipigilan. Lahat na lang ng... May nakapagsabi nga na nag-house to house pa para lang siraan si pastor dahil ayaw nilang manalo si pastor nung dating eleksyon, nung last election. Dahil takot nga sa zero corruption. Imagine, death penalty sa mga corrupt. So doon mo talaga makikilala. Bakit siya galit na galit si pastor? Ano ba ang mga prinsipyo ni pastor na pinaglalaban? At saka sino ba to? Tingnan mo yung mga track record ng mga taong ito. Magnanakaw. Example na lang, may PhilHealth na issue. Di ba? Hanggang ngayon, hindi pa siya naging accountable dyan. Hindi pa siya naging liable dyan na may utang pa siya sa bansang Pilipinas. Hintay lang tayo kasi sa inyo ngayon. Pero bilog ang mundo. There's always a day of reckoning. So yun nga, kung makikita mo, sino pang iniipit nila si pastor, ayaw nilang palabasin si pastor. Kahit na nakikita mo na sa hearing talaga, kahit hindi masyado i-detalye na lang. Pero talagang right ni pastor right to bail, lalo na kung ang evidence is not strong. So dapat talaga mabigay yun Pero alam mo, bakit? Sino ba ang nandyan ngayon? Sila yung magnanakaw di ba? So doon mo talaga makikita na may battle talaga. At saka akala nila, lalo nilang tinatapakan si pastor. Hindi Lalo nilang sinisira ang kanilang sarili. Nagse-self-destruction kayo. Kasi lalong nakikita ng mga tao yung pattern nyo, yung playbook nyo. Na mismong kayo, tinatabunan nyo lang yung pagnanakaw nyo sa pamamagitan ng pag-uusig, ipakulong ninyo yung mga inosente, yung mga low-lying fruit, yung mga madali nyong ibuli, kasi si pastor mabait, si pastor isang simbahan lang to, hindi to manlalaban. Sige, yan, ipitin nyo yan. Pero itry nyo gawin yan sa mga siguro Muslim na lang, sa ganun, na manglalaban talaga. Diba? Kaya pinipili din nila kung sino yung binubuli nila. Kasi si pastor ang turo, love your enemy. Diba? So, dyan pa lang. Self-destruction po ang ginagawa ng mga manguusig ni pastor. Kasi kahit po i-compare po ng lahat ng tao, sino kayo na nag-aakusa, at saka si pastor po na inosente, kahit po nakakulong siya, pero alam ng lahat, dahil to sa political oppression, religious persecution, wala. Lalong nagsashine po si pastor. Ang kabutihan niya, lalo siya nakikilala ng mundo. Kaya nga, nung last baptism, di ba? Was that June 20? Di ba? Massive baptism. Thousands. Simultaneous po ang baptism. Hindi lang dito sa Pilipinas.
Hindi lang sa Davao, hindi lang sa Visayas, sa Luzon, sa NCR, pati po sa Hong Kong, sa Malaysia, sa USA, sa Canada, sa Africa po. Ang dami-daming nagpabaptize. Kasi akala nyo sinisiraan nyo si Pastor, nasisira si Pastor sa pamamagitan ng mga akusasyon ninyo. Lalong naku-curious ang mga tao. Bakit nga ba, bakit nakatutok sila kay Pastor? Pero bakit ganito iba yung mga akusasyon sa mga accomplishment niya, lalo naku-curious, lalo silang nakikinig kay Pastor. Kaya nga sabi nila, bad publicity is still publicity. Kaya maraming salamat pa rin po. Dahil dyan, marami pong nakinig, na-curious, at ngayon po na-baptize. Bagong kingdom citizens po. Kaya patuloy po ang paglago, ang pagdami ng kingdom citizens. At yan po, meron na naman pong another batch ng baptism. Kaya abangan niyo po yan. Hindi pa po tapos kasi ang iba, dami pang pumapasok tuloy-tuloy. Lalo na ginagawa niyo ngayon. Nagmamassive sharing na naman kayo sa mga akusasyon. Tapos, syempre, ang turing ni Pastor, overcome evil with good. Ang ginagawa lang namin is, eto po, hindi namin kayo sinisiraan, pero binabalita lang namin kung ano ang good works ni Pastor, ano ang ginagawa ni Pastor, at saka patuloy pa rin ang pagtulong ni Pastor. Yan po, big testimony na po yan. Marami na po, expect po, marami na naman po ang magpapabaptize. Kaya, sorry sa mga bleeding hearts dyan, lalo kayong masasaktan. Kaya nga, attorney, kung ikukumpara mo si Pastor doon sa mga senadora at mga kongresista na nag-aakusa at naghahatol na parang mga judge na dito sa kaso ni Pastor, abay, ikukumpara mo, mas mataas pa rin yung trust at approval rating ni Pastor Apollo C. Quiboloy. Patunay po yan sa mga bilang po ng mga member supporters ng The Kingdom of Jesus Christ na lumalapit sila pa mismo. Yes. Nakita nila kung gaano kabuti pala si Pastor. Ganito pala, tapos sinisiraan. Kaya pala, dahil naiinggit pala sila. Kasi nga, 0.0, po niya, rating yung senadora. Oo, pero nagpapasalamat tayo dahil nakita na po alam na ng taong bayan alam na nila na ganito yung pattern na ginagamit. Siguro yung una, kasi parang first blood na inalay talaga para makita ng taong bayan si Pastor Nakita po ninyo kung paano po ang ginagawang pag-atake ng gobyerno laban sa kanilang mga kritiko. At yan, sunod-sunod na po yan. Nakita na po natin yung mga ayaw pong lumuhod sa palasyo, yun ba? At hindi sumusunod o sumusuporta sa palasyo o sa mismong Pangulo ng Bansa, ay sigurado po, magugurgur po kayo, makakasuhan kayo, o hindi kayo makukulong kayo, which is yan po nangyayari ngayon. Tsaka malinaw yung, pagkakainggit nila. No? Na imbis na tularan, ma-inspire dito sa ginagawa ni Pastor Apollo C. Quiboloy, inggit yung nakikita nila Kaya nga nababanggit nila na dapat wala na raw impluwensya. Bakit ba? Dahil gusto niya ng impluwensya kasi nga nabanggit mo sa rating niya 0.001 pa siya at nag-aasam na siya for 2028. Yun, dyan tayo na nakikita ninyo mga kababayan na yung mga nag-aakusa, lalo na dito sa ating butihing pastor, Pastor Apollo C. Quiboloy, tingnan ninyo yung kanilang mga output. Tingnan ninyo yung kanilang mga resibo. Hindi yung namimigay ng tulong tapos may tatak doon, DSWD lang din naman. Ano ka, tagabigay lang, tagabuhat lang. Hindi naman pala galing sa'yo. Pero si pastor talaga, walang ninakaw sa pera ng taong bayan, pero na tumutulong at ang nag-aakusa ngayon sa kanila, yun pa yung mga mga tiwali, yun pa yung mga tumatabon, mga nang-aabuso talaga. So dito natin makikita po mga kapartner yung pagiging inggit nila. Political persecution, alam naman po natin yan. Tingnan nyo na lang po yung mga naging ganap dito. Bakit nila tinatarget si Pastor? Bakit nila tinatarget yung mga nagiging kritiko na imbis doon sila mag-target doble kayod sa paglaban sa mga kurap, yung kumakalaban sa mga kurap, yung hindi mga magnanakaw sa pera ng taong bayan, yun pa yung nauuna at mabilis na nakukulong at nape-persecute, Partner Jade. Totoo nga, no? At saka ito nga, gusto ko lang din i-share itong words of wisdom ni Pastor. Gusto kong basahin. Sabi niya, if no one sees you as an enemy, it means you're not important enough. If no one sees you as a threat, it means you're not strong enough. If no one talks behind your back,
it means you're not outstanding enough. If someone is taking advantage of you, it means you have value. If someone isolates you, it means you're strong enough to stand alone. If someone imitates you, it means you are charismatic and influential. If someone slanders you, it means you're too prominent to ignore. If someone mocks you, it means you're already above them. If someone doubts you, it means you are pushing boundaries they can't imagine. Remember, all these things come from others not measuring up to you. Criticism is in fact a form of admiration. And when they try to silence you, it's a clear indication that your voice carries weight and your presence is too powerful to be ignored. Kaya nga, no, yung statement nga sabi mo, di ba, natatakot sila dahil sa impluwensya ni pastor. Sila mismo aminado. Nakakulong na yan. Takot pa rin sila sa impluwensya ni pastor, di ba? Ang lakas talaga. Hindi dahil sa si pastor may Machiavellian na leadership. Love kasi ang pinapairal ni pastor. Kaya yung love, unconditional love na pinapakita ni pastor sa bawat kingdom citizens, hindi lang sa kingdom citizens, sa lahat pong nakakahalubilo ni pastor, na encounter ni pastor, kahit hindi kingdom citizen, nature na po talaga ni pastor, nakabalot na sa kanya yan. Kaya po, nakikita po natin na ang ganun din po ang sukli ng bawat kingdom citizens. Yung influensya ni pastor, hindi pilit eh. Yes. Kumbaga, i-magnetizes lalo na yung mga good-natured people who has the same heart na with pastor, yun po ang naiimpluwensyahan. Kaya pilit nilang kinukulong yung kung sino pa yung tumatayo para sa tama, sa katotohanan, para sa ating bansa, para sa mamayang Pilipino, yun pa ang kinukulong. Bakit? Kasi nga, they suffer they suffer comparison. Diba? Nai-insecure sila, kumbaga na-feel nila na hindi sila competent, lalong na-magnify yung kahinaan nila at yung kalokohan at saka yung mga kasalanan nila dahil may mabuting tao na nakikita ang mga tao, parang black and white yan eh. Lalong nahalata yung black dahil may white. Pero kung parehong black, akala mo talaga normal lang. Kaya sinasabi, narinig natin, kalakaran na yan, ganun talaga yan sa gobyerno, normal talaga yan sa kongreso, corrupt na talaga yan. Pero kung may tumayo, katulad nila Pastor Apollo Kibuloy, katulad nila President Duterte, katulad nila Senator Marcoleta, may tatayo na magsasabing hindi yan pwede, mali, dapat walang korupsyon, pera ng taong bayan yan. Dapat ibigay yan para sa tulong, para sa ating bansa, para magkaroon ng peace, prosperity, stability. Kaya they always suffer from constant comparison. Dahil sa insecurity nila, dahil hindi nila kayang pantayan, ang mga katulad ng mga mabubuting at magagaling na leader katulad ni Pastor Kibuloy, so ang kanilang last resort is ikulong na lang. Kung hindi nila mabili, kung hindi nila mapatumba, yun na lang. Ipakulong na lang. Pero Attorney Kay, itong mga sinasabi po nila na kung sakali mang yung akusasyon nila, kung sinasabi nila dito sa bansa na nangyari ang krimen, hindi ho ba dapat dito na lang sa Pilipinas, hindi sa ibang bansa, litisin? May korte naman po tayo, di ba? Yan sana nga, no? Kung talagang ina-apply lang ang konstitusyon, ang batas ng Pilipinas, kung talagang ina-apply lang ang due process, mas okay sana. Kasi yung mga inalleged na krimen, dito nangyari eh. There's always what we call in the criminal law, the territoriality yan. Kung saan nangyari yung krimen, dapat doon talaga lilitisin. Kung ano man yung mga akusasyon na tinapon. Pero kung saan nangyayari ngayon sa bansang Pilipinas, yan ko lang, opinion ko lang to ha, freedom of expression naman, parang may silent martial law, wala nang batas, they can bend the law. Sa tingin ko, mas safe
mas secure, mas kampante. Siguro mas masaya si Pastor pag doon sa Amerika. Doon na lang talaga ililitis ang kanyang mga kaso. Kahit na nandito lahat nangyari sa Pilipinas, tas biglang doon na lang yung mga dissidents kasi yun mga disgruntled former members kasi yung gumawa-gawa ng mga akusasyon, tapos nahuli na silang nagnakaw, tapos imbis na harapin nila ang kanilang mga kasalanan dahil may disciplinary procedure naman talaga, kahit saan may policy man talaga, kahit sa kumpanya o organisasyon, meron talaga, lalo na may kasalanan ka at nagkaroon ng damage, talagang dapat harapin mo. Pero itong mga dissidents na tinatawag namin, na sila yung ngayon nag-aakusa, gumawa ng mga kahit ano na lang na akusasyon, walang mga ebidensya, lumipad doon sa bansang United States. Kaya nga 6 na taon na, di ba, hanggang ngayon, delay na lang ng prosecution kasi wala silang ebidensya talaga. Tsaka walang maleta influence doon. Oo, wala talaga. Yun walang ganun. So kung makikita mo talaga, kung titingnan mo ang lahat ng factors, alam ko talaga masabi ko, kahit si Pastor, kampante siya, at peace siya, kung makikita mo. Come what may. Alam mo yung peace, be still, and know that the Almighty Father is working, He is in control. So kung dadaling siya doon, masaya siya. Kasi nakikita niya, at least doon, hindi kontrolado ng executive, ng presidente, ng FBI, ng CIA, ang mga judge. Nakikita mo talaga na fair ang justice system doon sa United States. Hindi katulad dito, parang hawak na. Ewan ko lang. Sa tingin lang maririnig natin sa social media, nababasa natin sa mga comments nga dito, na ano ba, hawak na ba ng executive, pati ba ang judiciary at legislative ng bansa? Naku, sana hindi. So yun ang nababasa natin sa mga comments dito, no? Pero yun nga, makikita mo din, at saka naalala ko din, yung sabi ni Secretary of State ng United States na si Rubio, naalala niyo na nanawagan talaga siya na ang Estados Unidos, lalo na sa mga bansang katuwang nito, mga alay, sabi niya na lalo na sa mga bansang nasa ilalim ng proteksyong pangseguridad ng Amerika, natanggihan daw ang otoridad ng ICC. Yo. At bawiin ang kanilang suporta sa institusyong ito. Sabi ni Rubio, na nanawagan ng United States sa mga bansang kaalyado na formal na tanggihan ang jurisdiction ng ICC sa bansang hindi kasapi, tulad ng US, Israel, at saka Pilipinas hindi naman kasapi din. Tapos ito ang importante, inilalagay daw ng naturang hukuman sa panganib ang mga leader ng mga bansang kaalyado dahil maari silang mapasailalim sa kapangyarihan ng mga dayuhang opisyal na hindi inihalal ng mga mamamayan. Diba? Yun yung point Hindi dapat tayo magpasailalim, lalo-lalo na ikaw, mamamayang Pilipino, hindi ka dapat under sa jurisdiction or under sa judgment ng ibang tribunal na hindi mo naman inihalal, di ba? So, at dagdag pa ni Rubio, sinabi niya na hindi kailanman pumayag ang Amerika sa isang hukuman na maaaring mangibabaw sa mga pambansang korte at sa konstitusyon ng Estados Unidos. So, kung titingnan mo, hindi talaga papayag din si Rubio na may ibang hukuman, international tribunal, that will handle the cases of their own citizen. Diba? Kasi they have their own constitution. They have their own laws. So that must prevail over their citizens. That is about sovereignty of a country. Yun ang nire-respeto at pinakagusto din ni Pastor sa United States. Lalo na sa pagrespeto about human rights. Diba? About sa due process, about dito sa judicial process, mataas po ang respeto ni Pastor pagdating dyan. Lalo na sinabi pa ni Sir Mark Rubio, no? Nangako rin siya na kung kinakailangan, wawasakin ng Estados Unidos ang ICC. Brick to brick daw if necessary sa pamamagitan ng diplomatikong paghihiwalay, tapos paghihigpit o pagbawi ng visa at pagpapataw ng mga parusang pinansyal. So ganun po ang pagrespeto ng United States sa sovereignty ng isang bansa
sa human rights ng bawat mamamayan. At siya makikita mo talaga di ba? Okay, may hukuman ka, international tribunal ka, pero you don't have jurisdiction over my own citizens. Kasi they did not elect you. Okay? So, about yan sa sovereignty talaga, sa international law, very respected yan. So, kaya masaya si Pastor, mas preferred talaga ni Pastor kung talaga sa United States. At least, yung mga tao doon, di ba? Matatalino. At saka may respeto, lalo na sa karapatang pantao. Baga, Attorney Kay, ang sinasabi po ninyo, sa madaling salita, kung gaano po kahigpit yung ginagawa ng US sa ICC, pagtanggi sa ICC, ganun din dapat kahigpit yung pagrespeto po nila sa soberanya ng ibang bansa tulad ng Pilipinas. At dapat ganun din ang kanilang gagawin, Attorney. Oo. Makikita talaga natin yan. Kaya abangan natin. Kasi at least, di ba, yun nga, may proseso. Although sinabi nga sa mga balita na nakatanggap ng DFA, tapos ipapasa pa yan sa DOJ, sabi ng spokesperson kapon ng DOJ, wala pa daw silang natanggap. Kung matatanggap man nila, dapat ipapresent pa nila yan sa korte, tapos doon pa ang laban. So kung may due process, katulad nga ng pinaglalaban ni Rubio, no? So ganun din sana din ang gagawin. May extradition treaty, ilaban pa rin natin yung probable cause. Kasi nga, si Pastor, kung i-weigh nyo po lahat talaga, kung sino yung pagkatao ni Pastor, yun lang, on its face lang. Huwag mo nang, hindi na natin pag-aralan yung mga detalye. At saka, sino ba tong nag-akusar kay Pastor? Ilang taon ba sila dito sa kingdom? 20 years, naging scholar sila. Diba? Lahat ng kabutihan talaga. Kasi ginawa, binigay ni Pastor para sa kanila. Pero nasaan sila ngayon, di ba? Bakit hindi sila dito nag-file? Bakit lumipad pa doon? Tapos bakit walang kahit ang ebidensya? So again, mas sub-judice tayo dyan. So yun na. The point is, yun na lang. Respetuhin, tingnan na lang ang pagkatao ni Pastor. Di ba? Tingnan na lang kung ano yung mismo ang United Nations Intergovernmental Organization ang nag-recognize sa pagkatao ni Pastor Apollo C. Quiboloy. Kaya nga nakakatawa din ang inaakusa kay Pastor, ano daw, mga sexual exploitation. Hanggang ngayon po, single po si Pastor, di ba? Yes, oo. Kumbaga, tawag namin, napakahuli po, simula pagkabata hanggang ngayon, ilang taon na po si Pastor. Nakadedicate lang po ang buhay niya. Para lang po talaga sa service sa Ama, para sa kingdom, at saka para po sa lahat ng mga taong naghahanap din ng kaligtasan. Nakikita, huli talaga po ang pagkatao ni Pastor. Tapos, kaya nga, di ba, kung gusto man lang niya ng flesh, sana nag-asawa na lang si Pastor, di ba? May anak siya, may successor pa sana siya sa laki ng kingdoms, sa tagalabas pa. Palagi silang nitatanong, sino ba ang papalit kay Pastor? Sino magmamana? Kasi ang laki ng naipundar ni Pastor. Kumbaga, billions na siguro yan, di ba? Kasi sa dami-daming organisasyon na established ni Pastor at lahat yan, napaka-successful. Pero wala Hindi po physical ang binibuild ni Pastor na pamilya. Spiritual family po. Kaya ang dami-daming adopted ni Pastor. Isa na po kami doon, mga adopted ni Pastor, pinag-aral. So doon po nakatutok si Pastor. Lalo na ang pagpalaki sa amin ni Pastor na maging responsable, maging honest, lalo na sa paghawak ng pera. At saka yung mga pera hindi po para sa iyo lang, what is mine. Instead, ibigay mo yan sa iba, lalo sa mga nangangailangan. So, ganun po ang training ni Pastor. Kaya nakakatawa lang, Yun talaga ang ako sa kahit si Pastor Kumbaga, tapos kung makikita mo pa, sino tong nag-aakusa? Parang sabi nga ni Pastor, napaka-insulto. Marunong talaga mag-insulto. Si Satanas yun pa talaga ang ginamit. So yun po, ang masasabi lang namin, kahit sinong kingdom citizen po kayang ipaglaban si Pastor kung ano yung totoo. Kasi po, kasama namin si Pastor at kilala po namin sino-sino yung mga nag-aakusar kay Pastor. Kaya yun lang po, importante lang, due process. Pakinggan po, nandyan lahat ng mga papeles, nandyan lahat ng mga ebidensya, huwag lang haluan ng politika. So, yun lang, based lang doon sa merit ng case, talagang one day, year 41st naman tayo, naniniwala tayo sa year of freedom, the 41st year of the kingdom.